Good morning everyone! It's Wendang! Good vibes lang! Let's go! Sabado nga ngayon kaya maaga ako gumising kasi marami akong gagawin. Pagbangon ko, pumunta na ako sa CR para magsipilyo at maghilamos. Pagkatapos ko nga maghilamos, nagpunas na din ako ng tissue sa mukha ko. Medyo haggard na ako yan, agang-aga pa naman. Atoy! Magbibilad din pala ako ng kutsyon ngayon kasi sobra ng tirik ng araw. Sabi nila, mas healthy daw yan. Kaya agad kong nilabas yung kutsyon ko para ibilad. Pagkatapos, maglalaba din pala ako kaya hinanda ko na lahat ng labahin ko. Pababa na nga ako ng hagdan niya. Siyempre, nagpapakit pa ako niyan. Akala mo talaga bigat na bigat sa dala. Pagtingin ko sa laundry area, may naglalaba pala. Kaya agad naman akong lumabas para bisitahin si Bless. Isang linggo na rin kasi yan na hindi pinapaandar. Kaya sabi ng asawa ko dyan, ipaandarin ko daw. Ganyan lang ginawa ko. Natatakot kasi ako mag-drive sa highway. Ganap na ganap talaga ako dyan. Akala mo talaga rider. Siyempre, pagkatapos ko paandarin si Bless, niyakag ko si Tintin para bumili ng almusal. Nagugutom na kasi ako niyan. Adoy! Pag talaga usapang pagkain, nagkakasundo kaming dalawa. Siyempre, pumunta na ako ng Osib niyan kasi mas mura nga sa Osib. Pumilas lang ako dyan ng Milo. Siyempre, maglalaba ako kaya bumili na ako ng sabon. Nagpa-video pa ako niyan. Akala mo talaga ganap na ganap. Pagkatapos ko nga bumili, pumili na ako sa cashier. Medyo mahaba din kasi ang pila. Pagdating ko sa bahay, inihanda ko na din ng washing. Siyempre, binasa ko na din yung mga labahan ko. Hiniwalay ko na din yan ang puti at sa decolor. Yan kasi ang turo ng mama ko. Akala mo talaga napakabuting anak ni Miss Adoy. Adoy! Pagkatapos ko magbasa, nagpaikot na din ako sa wash. Maya-maya habang naglalaba ako, may tumatawag sa GC. Pagsagot ko, may nangyari na pala kay Papa. Na mild stroke nga pala si Papa ng mga oras na yan. Wala kaming ka-idea. Alam niyo ba, habang kumikilos ako, lutang na lutang ako. Halos lahat ng santo tinawag ko na sa sobrang kaba ko. Pagtingin ko kasi kanina sa video ko kay Papa, naninigas at tumitirik na ang mata. Kaya ano pang naging reaksyon ko kundi tumulala. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Iyak lang ako ng iyak ng mga oras na yon. Alam niyo ba kung ano yung masakit? May nakikita mong nahihirapan na yung papa mo pero wala ka namang magawa. Gusto kong akuin yung nararamdaman niya pero hindi ko alam kung paano. Nag-usap nga kami magkakapatid niya na isugod na sa hospital si Papa dahil sa nakikita ko hindi na talaga niya kaya. Kaya agad naman humingi ng tulong ang kapatid ko. Si Papa po pala sa probinsya inaabutan ng atake. Nung nakahingi na ng tulong, agad na isinugod sa ospital. Yung mga oras na yun, nag-aantay na ako ng update. Pero hindi ko alam yung mga ginagawa ko. Sinulutang nga ako. Nagdadasal ako ng mga oras na yun na sana okay lang si Papa. Kasi kausap ko lang siya kagabi. Ang saya-saya pa niya. Alam niyo ang nakakamiss dun. Yung tuwing umaga bago ako pumasok, tatawag siya at magkikwento. Sabi ko sana hindi maapektuhan yung katawan niya. Dahil nga po na-stroke siya. Pero sa kasamaang palad, hindi nga po paralyze ang kanyang katawan. Pero naapektuhan naman po ang kanyang utak. Hindi ko na rin po pala ikikwento ang buong pangyayari. Dahil hanggang ngayon, nalulungkot pa rin po ako. Habang nag-voice over nga po ako dito, nangingiligid yung mga luha ko. Ang dasal ko lang ng mga oras na yan, na sana po, bigyan niyo po muna sa amin si Papa. Hindi pa po kasi kami nakakabawi. Habang nag-aantay nga pala ako ng update dyan, syempre nag-general cleaning po muna ako. Inaalo ko talaga yung sarili ko para hindi ako makapokus sa problema. Nagwalis na rin pala ako dyan kasi medyo maalikabok na yung mga ilalim ng kama namin. Pagkatapos ko nga magwalis dyan, nagmap na din ako. Syempre, alam nyo na. Adoy! Habang nagmamap ako dyan, ang lalim pa rin ang iniisip ko. Kasi nagtataka ko bakit hindi ako naalis sa pwesto ko. Ay, lutang talaga ako. Pagpasensyahan nyo na guys. May pinagdadaanan talaga si Miss Adoy nyo. Habang nagmamap ako, may tumatawag sa GC.
Yung pagsagot ko, sila ate nga pala at si papa. Ang sabi sa akin ni ate diyan, katatapos lang daw kuhanan ng dugo si papa. At sobrang taas daw ng sugar, inabot ng 480. Akala namin okay na siya dyan kasi nakainom na ng gamot. Ang bawat tusok sa kanya ng karayom ay sobrang sakit para sa amin. Hindi ko alam kung paano ko maiibsan yung sakit na nararamdaman ni papa. Sa simpleng pangangamusta at kausap sa kanya, hari nawa'y makatulong. Pero isa lang ang pinapangako ko. Habang nakikita kong lumalaban si papa, ay ilalaban ko siya. Nag-usap na din kami magkakapatid kung anong next process ng gagawin namin kay papa. Aantayin pa namin mamaya yung mga result sa lab niya. Pero habang nag-aantay nga ako, nagpalit na din ako ng bedsheet ng mga oras na yan. Siyempre, nilabhan ko din yung kapalitan niyan. Ilang linggo ko na yatang hindi nalalabhan kaya nangangati ako. Pati nga pala ang mga punda ay pinalitan ko na din para lahat fresh. Nagbibisi-bisihan lang ako ng mga oras na yan kasi ayoko nga maalala kung ano yung nangyayari kay papa. Maya-maya tumawag na rin pala si papa niyan. Pinapalakas nga namin yung loob ni papa ng mga oras na yan. Hindi pala nakakapagsalita si papa ng mga oras na yan. Bawat tanong namin sa kanya, wala talaga siyang response. Titignan ka lang niya habang nagsasalita ka. Pinausap ko na lang din si mama at saka yung pamangking ko para makabawas-bawas sa nararamdamang sakit ni papa. Yung mga oras na yan guys, naiiyak ako dyan. Pero hindi pwedeng maging mahina sa paningin ni papa. Kailangan lahat ng nakapaligid sa kanya ay maging matatag para sa ganun makakuha siya ng lakas sa amin. Hindi po talaga biro yung pinagdaanan namin ng mga araw na yan. Nawala akong bukang bibig kundi Diyos ko, pagalingin niyo po ang papa ko. Nagpaalam din ako niya kasi naiiyak na talaga ako. Nag-aliw-aliw muna ako niyan. Siyempre nagtupi na din ako ng mga damit ko para kahit ganun hindi ko maisip na may problema kami. Kita niyo naman sa mukha ko yung bigat guys, saka yung lungkot. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Ang bigat-bigat talaga ng nararamdaman ko ng mga oras na yan. Ang gustong-gusto ko nang umuwi. Inaantay ko lang kasi si Rex ng mga oras na yan kasi mag-OT pa siya. Fast forward. Pagkatapos ko nga magtupi, naligo na din ako kasi nag-chat na si Rex na pauwi na daw siya. Pagkatapos ko nga maligo, nag-ayos lang din ako. Maya-maya andyan na si Rex. Medyo nagkasagutan pa kami ni Rex ng mga oras na yan. Napipikon kasi ako sa kanya. Umistop muna pala kami sa gasolinahan kasi wala nga pala kaming gas. Pagkatapos namin magpagas, nagbiyahe na din kami. Dumaan din po pala kami ng museum. Ang ganda pala niya sa gabi, pero mas maganda pag makapasok ka dyan sa loob. Medyo traffic nga din po pala kasi Sabado nga po pala. Alam niyo pa guys, pag nagbabiyahe kami ni Rex nakamotor, ang pinaka-ayokong kasabay sa daan ay yung malalaking truck. Feeling ko kasi hindi niya kami nakikita. Kinukurot ko talaga si Rex pag sumisiksik sa mga truck. Gusto ko pa kasing mabuhay. Pag talaga gabi, hanggang sa madaling araw, hindi namin maiiwasang makasabay ng mga ganyang kalalaking truck. Kaya sabi ko kay Rex, magdahan-dahan. Hindi din naman nagtagal, dumaan din po pala kami ng NAIA. Kung hindi po ako nagkakamali, Terminal 3 po ito. Para sa mga kababayan kong nakasakay sa eroplano na yan, ingat po sa biyahe. Naway makarating po tayong ligtas sa ating mga pupuntahan. Dumaan din po pala kami niyan sa Las Piñas. Hindi din po nagtagal, nakarating din po kami sa SM Bacoor. Medyo malapit-lapit na po ito. Nagtuloy-tuloy lang ang biyahe namin hanggang sa nakapasok din po kami ng Imus. Dumaan din po pala kami sa baryo ng Dasmariñas. Medyo malamig na din po pala ng mga oras na to at nakasando lang ako. Sabi ko nga po niya kay Rex ako yung mag-drive. Kaso ayaw po niya kasi mabibilis yung mga sasakyan. Din pala sa akin yan, hindi daw po ako makakapokus sa pag-drive kasi may iniisip nga po ako. Pinapalakas lang din yung loob ko ng asawa ko ng mga oras na yan kasi alam niya hindi po talaga ako okay. Pinag-uusapan pala namin yan kung anong lagay ni Papa.
Pero sana okay na kasi nakauwi na po siya galing ospital. Pero hindi po namin alam na hindi pa pala tapos yung atake niya. Sa hinaba-haba po pala ng aming pagbabiyahe, nakarating na din po pala kami sa baryo namin. Ito nga po pala ang Olivares. Pababa na po pala kami yan sa purok namin. Medyo malamig na po talaga niyan, kaya hindi na po ako nakapag-video ng iba. Pagkarating nga din po pala namin sa bahay niyan, kumain lang din po pala kami ni Rex ng dinner. Pasensya na po pala kayo mga ka-adoy kung ang lungkot-lungkot ng vlog ko ngayon. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood.